And Kinumpirma mismo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na matapos ma-turnover ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang tanggapan ng mga computer nang yumaong si Undersecretary Maria Catalina Cabral ay hindi pa ito nabubuksan. Ayon sa Ombudsman, hindi pa ito nagagalaw dahil patuloy pa nilang pinag-aaralan kung papaano ang proseso nito lalo't naglalaman ito ng mga tinaguriang Cabral files. Nais kasi nila na hindi magkaroon ng isyu ang pagbubukas nila nito, dahilan kung bakit makikipag-usap si Rimulya sa DPWH at Commission on Audit. Gusto mo authenticated yan. Sino dapat ang umarap para buksan mo yan? So binubuo namin yan at mag-uusap-usap kami sa isang linggo ay baka magkita kami ni Secretary Vince sa Monday at pag-uusapan namin yung proseso na gusto namin at siguro kakausapin ko na rin si Commissioner Cordoba ng COA para at least yung mga agencies na dapat nakatingin. Lubhaan niyang delikado ang paglalabas ng mga dokumento na hindi nabeberipika, lalo na kung nagmula ito sa taong nasawi. Inihalimbawa nito ang mga dokumento na hawak ngayon ni Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste. Walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Pero ang tanong, bukas nga ba si Rimulya na maberipika ang mga dokumentong hawak ni Leviste at computer ni Yusek Cabral na hawak ngayon ng Ombudsman sa ngalan ng transparency? Authenticate for what? And who's having it authenticated for what purpose? Are they prosecutors? Are they investigators? Who wants it? Now, for what purpose ka? For what purpose? Saan proseso gagamitin? Kasi kung ito yung in-aid of publicity, huwag na natin pag-usapan. Ang mahalaga, may katuturan yung pinag-uusapan. Samantala, may tugon naman si Rimulya sa inihayag ni Senator Amy Marcos na may impormasyon umano ito na sa January 15, 2026 ay masasampahan na ng kaso sa korte sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at dating Senator Bong Revilla. Buti siya, alam niya ako, hindi ko alam. So there's no truth to that, sir? Ako pala, saan gagaling? Sa uli, kinumpirma na lamang ni Rimulya na patuloy ang ginagawang fact-finding investigation ng Ombudsman sa mga personalidad na sangkot umano sa anomalya, kabilang narito ang mga tinatawag na contractor. Bukod pa riyan, nagpapatuloy din ang preliminary investigation ng Department of Justice patungkol sa nabanggit na mga senador. Posible nga bang may maidadagdag sa listahan na isasalang sa preliminary investigation kaugnay sa anomalya? Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Sa ngayon, tanging si Sara Diskaya na may-ari ng St. Gerard Construction at ilang DPWH Mimaropa official ang kasalukuyang nasa kulungan. Matatanda ang bigo ang gobyerno sa kanilang naunang pahayag na bago ang katapusan ng 2025 na mayroon na umunong big fish o mga politikong sangkot sa katiwalian ang mapakukulong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News.